Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ang pagiging mapanghusga minsan ay nagiging kapahamakan ng iba. Nagsimula ang kaguluhan sa baryo namin nang dumating ang isang magandang babae na nagtitinda ng pinya. Mabilis maubos ang kanyang paninda dahilan para pag-initan ng mga tao. Akala ko'y inggit lang ang meron sila kaya inakusahan nilang aswang ang bagong salta. Pero isang gabi, ako mismo ang nakatuklas sa kanyang sikreto. Pero ang tiyuhin ko na siyang nagpalaki sa akin, hindi ako pinaniwalaan. Hanggang sa magdesisyon akong patayin siya. Pero ang desisyon na yon ang bumigla sa akin. Alam kong napatay ko siya, pero kinabukasan ay nakita ko siyang buhay at masigla. Hanggang sa matuklasan ko ang tunay niyang pagkatao ng kapitbahay kong nagtitinda ng pinya. Ako po si Maika. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hoy Lando, narinig mo na ba yung nangyari kagabi? Yung buntis na nakatira sa likod ng bakery? Nako po, Diyos ko, inaswang daw. Kinain yung bata sa tiyan niya. Wala nang halos natira. Pati siya, parang nilapa ng hayop. Ewan ko ba kung ano na nangyayari dito sa baryo? Ano ka mo? Patay na yung buntis na babae sa bakery. Oo raw. Nako, wakwak ang tiyan. Nakakadiri nga eh. Nung nakita naming nilalabas mula sa bahay nila, hindi mo alam kung ano bang magiging reaksyon mo eh. Kahapon ng umaga, nakita ko pa yun dyan Tapos ngayon, patay na. Grabe talaga mga aswang dito. Umatake na naman. Ay hindi talaga tumitigil yung mga yan. Tingnan mo nung mga nakaraang taon, wala tayong mga ganyang balita. Ngayon sunod-sunod na, simula ng... Naku, simula lang talaga nung may dumating na bagong tindera dito, nagkagulo na ang baryo. Kung tutuusin, tahimik naman tayo dati. Wala namang biglaang nawawala o napapatay. Ngayon halos buwan-buwan may kababalaghan. Si Jessa baka mo. Tanya naman, huwag kang ganyan. Hindi porket bagong buka sa baryo may ginagawa na kagad. Baka naman nagkataon lang. Nagkataon? 3 hayop na ang nawawala sa 1 linggo, tapos may buntis pang patay ngayon. Mang Lando, tumatanda ka na pero halata pa rin kung saan ka pumapanig. Ay nako Lando, ganyan ka naman talaga Pag maganda, agad-agad pinagtatanggol. Hindi ko maintindihan kung ano bang meron sa babaeng yun at parang nabibighani ka ng todo. Hindi naman Aling Cora. Sadyang nagsasabi lang ako kung anong nakikita ko at sa tingin ko hindi naman magagawa ni Jessa yon. Sobrang bait na bata yun Totoo po. At kung nakita nyo lang kung paano makitungo si Ate Jessa, hindi nyo siya pagdududahan. Bukod sa mabait siya, ang ayos niya magsalita at makipag-usap. Hindi kagaya ng iba. Ay ganon? Sino yung iba na tinutukoy mo, Maika? Ako ba? Hindi ko naman sinabing ikaw, Ate Tanya. Pero ikaw na rin ang nagsabi At saka si Ate Jessa po kasi bata pa. Ikaw po kasi may edad na At ang pinya niya rin po, sariwa at masarap. Pilyong bata. Hindi lahat ng mas bata mas maganda. At lalong hindi lahat ng sariwa mabango. Yung iba, bulok sa loob. Ay nako Tanya, ikaw talaga. Pero may punto naman tong pamangkin ko na maganda si Jessa at masarap din ang mga pinyang tinda niya. Talaga naman ikaw talaga Mang Lando. Sobrang hilig mo sa magagandang babae Mag-ingat ka, baka mamaya ikaw na ang aaswangin ni Jessa. Ay sus, kung aaswangin man ako, sana yung maganda. At least masaya ako bago mamatay. Ano ba yan? Ikaw talaga Lando
May bata sa harap mo, oh. Hindi na po ako bata, no? 16 na po ako at mas matapang pa po ako sa ibang matatanda rito. Kakabanggit nyo sa demonyo. Ayan na, oh, papunta na rito. Hay, nako, malas na naman. Oh, Mang Lando, Maika, andito pala kayo? Ang aga ninyo ah. Gusto nyo ba ng pinya? Bili na kayo. Sariwa to at bago talaga. Hoy Jessa, nakita mo naman siguro nag-uusap kami, di ba? Tapos aalokin mo ng pinya? Masama po bang magbenta sa mga suki ko, Ate Tanya? Palaban ka rin talaga no? At wag mo nga ako matawag-tawag na ate. Hindi tayo magkapatid. Tama na yan. Pabili nga ako ng 1 kilo ng pinya mo, Jessa. Kapag kasi pinya mo ang kinakain ko, parang nakakaramdam ako ng ibang ginhawa eh. O baka naman kaya gumagaan ang pakiramdam mo kasi minamarkahan ka na niya. At baka ikaw na ang susunod niyang papasukin pagdating ng 12:00. Ano? Sinasabi mo bang aswang ako? Wala ako sinasabi na kahit ano ah. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Nako, huling-huli na sa sariling bibig, oh! Ate Tanya, Ate Jessa, tama na yan. Huwag na kayo magtalo, ang aga-aga pa oh. Maika, hindi naman kami nagtatalo. Nag-aasaran lang kami. Asaran daw? Hindi naman tayo magkaibigan, no? Totoo naman kasi na baka ikaw ang aswang. Maraming namamatay sa maling akala, Tanya. At marami na ring namamatay dito sa banyo magmula nang dumating ka. Tama na yan. Yung dalawa talaga oh. Aga-aga nagtatalo kayo dito. Pangit ang bungad niyan. Lalo at may tinitinda pa kayo pareho. Si Tanya kasi, ganyan siguro talaga kapag tumatanda na, nagiging palabintang at praning na. Parang sinisisi nyo naman po kasi kay Ate Jessa. Kahit sino naman po kasi masasaktan doon. Wala naman po kayong pruweba na siya eh. Huwag ka makialam, Maika ha. Saka hindi naman namin sinisisi. Kasalanan niya na yan kung masaktan talaga siya. Hay nako, Mang Lando. Mauna na po ako at marami pa akong uubusing pinya. Ito po yung 1 kilo ng pinya ninyo oh. Salamat, Jessa ha. Sana maubos yung paninda mong pinya. Tuluyan nang umalis si Ate Jessa at naiwan kaming 4 na nakatingin lang sa pag-alis niya. Kitang-kita sa mukha ni Ate Tanya ang inis dahil sa maliit na pagtatalo nila. Si Ate Jessa kasi ay isang magandang babae, maputi at sikat na nagtitinda ng pinya dito sa amin. Masarap at sariwa raw ang pinyang itinitinda niya. Sabi pa nga ng iba pa kapag kumakain daw sila ng pinya ay parang gumagaan daw ang pakiramdam nila. Kaso, ang sinasabi ng iba ay simula rin daw nang dumating si Ate Tanya rito ay nagsimula na nga ang kababalaghang nangyayari. Kagaya ng mga natatagpuang patay na hayop, mga buntis na inaswang at mga taong nagkakasakit. Kahit na ganun, ay marami pa rin namang nagtatanggol at bumibili kay Ate Jessa. Nakatira siya sa katabi naming bahay kaya madalas kaming magkita at madalas din siyang magbigay ng pinya sa amin pag hindi nauubos sa mga ito. Oh, Ate Jessa, ang aga mo po umuwi ngayon ah. Ubus na po ba yung paninda niyong pinya? Oo, Maika. Ang dami pa nga naghahanap kaso ubus na talaga. Baka bukas meron nang dumating. Saan niyo po ba binibili yung mga pinya na paninda mo, ate? May supplier lang ako, Maika. Tapos syempre, sinisiguro kong malinis ang paninda ko. Kaya pala ang daming bumibili sa'yo, ate. Ang tatamis talaga ng pinya mo. Saka pag naaamoy ko, parang bagong pitas lagi. Pero ate, saan ba talaga galing yung mga paninda mo? Malayo ba yung supplier mo? Hindi naman gaanong malayo, pero hindi rin basta mapupuntahan ng kahit sino. May lugar lang ako na talagang doon kumukuha. Saan ba yun, ate? Sa may bundok? O sa kabilang baryo na madilim? May narinig kasi akong... Maika, hindi lahat ng naririnig mo ay paniniwalaan mo agad. At hindi rin lahat ng hindi ko sinasabi ay masama na. Minsan, kailangan ko lang maging maingat dahil hindi lahat ng tao rito ay mabait. Gets ko naman yon, ate. Pero sino po bang tinutukoy mo? Sina Ate Tanya po ba? Maika, huwag ka nalang basta-basta nagbabanggit ng pangalan ha. Baka mapahama ka niyan. Ang akin lang naman, sinisigurado kong malinis ang mga paninda ko at hindi galing kung saan-saan. Ate, kung anong sabihin nila tungkol sa'yo, hindi ako naniniwala kasi syempre mukha ka namang mabait eh. Ipagtatanggol pa kita, ate.
Salamat naman kung ganon, Maika. Pero lagi mong uunahin ang sarili mo kung sakaling may mangyari, ha? Huwag ka basta-basta magtitiwala sa kahit kanino. Bakit naman po? May mga taong akala mo kilalang kilala mo na, pero hindi talaga. Nakakatakot ka naman, ate. Hay naku, sige na nga ate, papasok na ako sa loob. Palubog na po yung araw oh, baka mamaya may aswang na riyan. Sige na Maika, pumasok ka na sa loob. Mag-iingat kayo ng tito mo ha. Mauna na ako. Bago ko pumasok sa loob ng bahay, ay nakita ko na naman si Ate Jessa na pumasok na rin sa bahay niya at sinarado ang pinto nito. Hindi pa rin maalis sa isip ko kabanong kung ano ba ang tinutukoy niya kanina na wag daw basta magtitiwala kahit na kanino. Nang lumubog na ang araw, ay agad naman na akong pumasok sa kwarto dahil si Tito Lando ay tulog na ng ganitong oras. Bago ako pumasok ng kwarto ay narinig ko pa na parang nasa labas si Ate Jessa. Kaya sumilip ako sa bintana at doon ko nga nakita na may kausap siya. Pero hindi ko makita kung sino. Kaya lumipot ako ng pwesto para makasilip na maayos. At nabigla ko nang makita kong wala talaga siyang kausap. Yung parang nakikipag-usap lang siya sa hangin. Kinilabutan ako pero inisip ko na lang na may mga ganong tao na baka kinakausap lang ang sarili. Kaya pumasok na ako sa kwarto para matulog. Kinabukasan, nagising ako sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Kaya dali-dali akong lumabas ng bahay para makiosyoso. At pagbukas ko ng pinto, ay nakita kong maraming tao sa harapan ng bahay ni Ate Jessa. At nandun si Aling Cora at ang mga anak niyang sina Ate Tanya at Kuya Tony. Habang si Tito Lando naman ay nasa tabi ni Ate Jessa. Dali-dali akong lumapit sa kanila. Jessa, huwag ka nang magpalusot dahil simula nang dumating ka puro lagim na lang ang nangyayari sa baryo. Kagabi, may buntis na naman na inaswang. Tapos ngayong umaga, yung puntod ng tatay ni Hasmin, hinukay. Sino ba bang gagawa nun kung hindi ikaw lang? Aling Cora, bakit palagi niyo akong sinisisi? Ano pong matibay niyong dahilan? Dahil bagong lipat lang ako? Dahil tahimik ako? Hindi po sapat yan para gawing halimaw ang isang tao. Ang dami mong sinasabi. May nakakita raw kagabi sa may sementeryo, babae. Kahait mo, kaparehas mo ng lakad. Huwag mo sabihin hindi ikaw yon. Pasensya na po Ate Tanya, pero hindi naman ibig sabihin na nakita ang babae, si Ate Jessa na agad. Marami pong babae rito sa baryo. Pati kayo pwede ring isipin na ikaw ang babaeng yun. Maika, huwag kang makikialam sa usapan ng mga matatanda. Lalo na't hindi mo naman talaga kilala yung babaeng pinagtatanggol mo. Kilala ko si Ate Jessa. Mas kilala ko po siya kaysa sa mga haka-haka nyo. Huwag mong gandamay ang pamangking ko, Cora ha. Marunong kumilala yung bata at hindi tulad ng iba rito na puro galit ang basyahan. Ah, ganon. Kami pa pala ngayon ang masama. Kami ang matagal na rito. Kami ang nakakakita ng pagbabago. At lahat yun, simula nung lumipat siya. Kung kaya niyo po akong sisihin kahit wala kayong matibay na ebidensya, ibig sabihin may iba kayong hinahabol. Ano yun, Tanya? Dahil mas mabenta ang pinya ko kaysa sa inyo? Wala akong pakialam sa pinya mo. Ang pinag-uusapan natin, patay, aswang. At ngayon, nahukay na bangkay at hindi naman yan biro. Kung ayaw mong aminin, Jessa, edi huwag. Pero bakit hindi mo masabi kung nasan ka kagabi, ha? Hindi ako nagtatago dahil nasa bahay ako at natutulog. Kung may gumagawa ng kasamaan dito, hindi ako yun. Bakit ba pinagbibintangan nyo itong bata? May mga pruweba ba kayong makakapagpatuloy na siya talaga tinutukoy ninyo? Mang Lando, kilala ka namin at alam namin kaya mo kinakampihan niyang si Jessa dahil nagagandahan ka. Kabisado ka na namin. Ibang tabas ng dila mo ngayon, Tony ah. Kumakampi ako kasi alam kong nagsasabi ng totoo tong bata at walang kinalaman kung maganda siya o hindi. Dahil kung kayong nasa kalagayan niya at tama rin kayo, alam niyong kakampihan ko rin kayo. Tama nga naman kasi si Tito. Wala naman po kayong mga pruweba sa mga binibintang nyo kay Ate Jessa. Sa edad mo yan, Maika, marami ka bang kakainin bigas para maintindihan ng mga bagay-bagay. Kaya huwag kang kumakampi kagad. Magdahan-dahan ka at baka mapahama ka. Tama na yung pagbabata, Tony ha.
Wala kayong mapipiga kay Jessa sa ganyang paraan. Sige, Lando. Ikaw ang matapang pero pakisagot ka. Sino ang pumatay sa buntis kagabi? Sino ang humukay sa patay ngayong umaga? Di ba dapat may dahilan? At ang dahilan ay dumating siya. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Totoong bagong lipat lang ako rito pero nagtitinda lang ako ng pinya at wala na akong iba pang ginagawa. Saka nyo na sugurin si Jessa kung may matibay kayong pruweba laban sa kanya. Sige na, umuwi na kayo. Ang aga-aga nang bubulabog kayo. Tandaan mo, Jessa, lalabas din ang katotohanan at sinasabi ko sa'yo na susunugin ka namin ng buhay. Tara na nga, umalis na tayo. Umalis na ang mga taong galit na galit kay Ate Jessa. Wala naman talaga silang matibay na ebidensya sa mga sinasabi nila. Mabuti na lang talaga at nandito kami ni Tito para ipagtanggol siya. Inalalayan ko si Ate Jessa papasok sa bahay niya. At si Tito naman ay umuwi na ng bahay para mag-asikaso ng almusal. Ate Jessa, okay ka lang po ba? Oo, Maika. Salamat ha kasi nandyan kayo ni Tito Lando mo para ipagtanggol ako sa mga taong yun. Ate, alam kasi naman namin na tama ka at wala kang ginagawang masama eh. Pero kung meron, aba, hindi ka talaga namin kakampihan. Kaya nga nagpapasalamat ako sa inyo, Maika. Dahil siguro kung wala kayo, baka pinagtulungan na ako ng mga taong yun. Siyempre naman ate, magtitinda ka pa rin ba ngayon ate matapos ang nangyari? Oo naman, kasi kapag nagkulong na naman ako dito sa bahay at hindi lumabas, baka sabihin na naman na ako yung aswang. Sa bagay ate, mas mabuti na rin po yung ganyan na hindi po kayo nagpapaapekto sa kanila. Maika! Halika na at kakain na tayo. Mamaya na kayo magkwentuhan ni Jessa. Magtitinda pa yan. Ay, Ate Jessa, tinatawag na po ako eh. Sige po, mamaya na lang po ulit ha. Sige, Maika. Salamat ha. Lumabas na ako ng bahay ni Ate Jessa para umuwi at mag-almusal. Ordinaryong araw lang naman talaga yon dahil halos maghapon akong nasa bahay lang dahil hindi naman pumunta si Tito sa palengke. Kinagabihan, hindi pa rin umuuwi si Ate Jessa mula nang umalis siya. Nag-aalala na ako dahil sa mga oras na yung dapat ay nakauwi na siya. Gusto ko na sanang matulog pero ayaw akong patulugin ng kung anumang nasa isipan ko. Lumabas ako ng kwarto at saktong pagsilip ko sa bintana sa sala ay nakita ko si Ate Jessa na papasok na ng bahay niya. Lalabas na sana ako nang biglang nakita ko na nagmamadali siyang lumabas. Tumakbo siya sa kakahuyan kaya agad kong sinundan. Pero bigla siyang nawala sa paningin ko. Maya-maya ay biglang may narinig akong pagaspas ng pakpak at pagtingin ko sa itaas ay doon ko nakita ang isang manananggal. Agad akong tumakbo habang nagsisisigaw. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako, may aswang! Aba, at ang swerte ko nga naman dahil mismong pagkain na lumalapit sa akin. Layuan mo ako, aswang! Hindi ko sasabihin sa kahit kanino na nakita kita. Huwag mo lang akong lapain. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Bakit pa kita bubuhayin kung pwede naman kitang kainin na kagad? Ate Jessa, bakit ka ganyan? Akala ko ba hindi ikaw ang aswang? Masyado talaga kayong bulag para makita kung sino talaga ang halimaw sa baryong ito. At dahil mag-isa ka ngayon, ay ikaw ang gagawin kong pagkain. Pinagtanggol kita, Ate Jessa. Pinagtanggol ka namin ni Tito tapos sa huli. Tama pala mga tao sa baryo na ikaw ang aswang. Ako nga ang aswang. At ito na ang huling gabi na makikita mo pa ako. Dahil kakainin na kita ngayon din. Hindi! Hindi ako papayag na maging hapunan mo. Aba, at matapang ka na talagang bata ka. Nagmana ka nga sa tito mo. Pero kaya mo bang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa paglipad ka? Kaya mo bang sumigaw ng mas malakas kaysa sa pagsigaw ng gutom ka? Tulong! Tito! Tulungan niyo ako! Sumigaw ka pa! Mas lalo mo akong pinagagana! Nakakagutom ang takot, alam mo ba yon? Tumakbo ko ng mabilis kabanong. Nanginginig ang mga tuhod pero nagpatuloy ako sa pagsigaw ng tulong. Palagay ko nakarating na ako sa gitna ng kagubatan dahil sa kakatakas ko sa aswang. Maya-maya ay biglang may kumalat na liwanag
at napatras ang aswang na humahabol sa akin. Ang liwanag na yon, parang nakakabulag. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Tito. Maika! Yumuko ka! Ang hapdi! Kahit kailan ka talaga, Lando, makialamero ka! Umalis ka na dito na aswang ka kung ayaw mong hindi ka naabutan ng liwanag. Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita, Lando, at kakainin kita ng buhay! Maika, ayos ka lang ba? Pasaway kang bata ka. Anong oras na at pumunta ka ba dito sa kagubatan? Alam mo namang may nababalita na nandito ang aswang eh. Tito, si Ate Jessa po. Bakit? Ano nangyari kay Jessa? Siya po ang aswang na yun. Tito, tama po ang hinala ng mga tao sa kanya. Hindi pwedeng maging si Jessa yung aswang na yon, Maika. Tito, kitang-kita ng dalawang mata ko na si Ate Jessa yun. Kaya ako pumunta rito dahil sinundan ko siya. Nakita ko siyang tumatakbo papunta rito tapos sinundan ko. Tapos saka lumabas yung manananggal na yun. Baka naman pagod ka lang, Maika. Halika na, umuwi na tayo. Isa lang ang sigurado ako. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na hindi si Jessa ang aswang. Hindi po ako pwedeng magkamali, Tito. Kilala ninyo ako. Kilala kita, Maika. Pero kailangan muna natin umuwi para makapagpahinga ka na. Dala lang yan na matindi mong takot, kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Hindi na ako nagsalita pa at tumawak na lang sa kamay ni Tito. Habang naglalakad kami pa uwi, ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita at nahalaman ko. Si Ate Jessa pala talaga ang aswang at muntikan na niya akong biktimahin, pero itong si Tito, hindi talaga naniniwala sa akin na parang malaki talaga ang tiwala niya kay Ate Jessa at parang kilalang-kilala niya na ito. Pagka-uwi namin ay inutusan ako ni Tito na pumasok na sa kwarto at bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, paggising ko ay nanibago ako dahil walang mga taong nagsisigawan sa labas ng bahay ni Ate Jessa. Sinabi naman ni Tito na wala raw nabalitang inaswang kagabi. Sa isip ko ay dahil hindi ako nakain ni Ate Jessa kaya wala talagang mababalita. Simula noon ay inuwasan ko na siya. O Maika, kumusta ka na? Sabi ni Tito Lando mo may humabol daw sa'yo kagabi. Aswang pa raw. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Hinabol mo ko eh. Ha? Ano bang sinasabi mo? Maika, nag-aalala nga ako sa'yo kagabi. Nasa bahay ako. Hindi ako. Oo na lang ate. Kunwari hindi ko alam na ikaw yun. Saka huwag ka nga magmaang-maangan ate. Tayong dalawa lang naman ang nandito tapos tinatanggi mo pa. Maika, teka lang. Bakit parang nagiging katunog mo na sila? Bakit pinagbibintangan mo na rin ako? Ano bang nakita mo? Nakita ko ate. Sinundan kita. Narinig ko yung boses mo at yung manananggal. Ikaw yung nakita ko ron. Bakit mo ko sinundan? Delikado yun. Hindi ka dapat lumalabas pag gabi na. Saka totoo yung sinasabi ko, Maika. Hindi ako yun. Akala ko kilala na kita. Pinagtatanggol pa kita. Tapos yun pa isusukli mo. Kahit si Tito ayaw maniwala, pero ako, nakita ko mismo. Akala ko rin hindi ka madaling maniniwala sa chismis. Akala ko hindi ka katulad nila. Hindi ako naniniwala sa kanila noon, pero nakita ko mismo kagabi at inatake mo pa ako. Kahit itanggi mo pa, ikaw talaga yon. Sana man lang tinanong mo muna ako. Hinintay mo muna ang paliwanag ko. Ewan ko ate, pero simula na mangyari yung kagabi, natatakot na ako sa'yo. Iba na ang tingin ko sa'yo at papatunayan ko mismo na tama ang hinala ko. Pumasok na ako sa bahay, Kabanong. Ilang araw din akong hindi lumabas dahil sa laki ng pagkadismaya ko sa kung ano ang aking nalaman. Siguro dahil sa hindi ko matanggap na ang taong pinagtatanggol ko ay ang taong maglalagay rin sa buhay ko sa panganib. Nakikita ko pa rin naman na nag-uusap sila ni Tito Lando, pero ako, hindi na ako kailanman palumapit sa kanya. Kahit kumain ng tinda niyang pinya, hindi ko na rin ginawa dahil natatakot na ako sa kanya. Isang umaga, nang lumabas ako ng bahay, nakita ko na sa di kalayuan ang kumpol ng mga tao na tila ba'y may tinitingnan. Agad akong lumapit para makiusyoso. Nung una, hindi pa ako nakasingit dahil nagsisiksikan sila. Naririnig ko na ang halo-halong emosyon nila, iyak at galit. Pagtingin ko sa kung ano ang pinagkakaguluhan nila,
ay laking gulat ko nang makitang isang bangkay. Wakwak ang tiyan nito. Kita ang mga laman loob. Nakita ko si Tito Lando at sa kanya ako tumabi. Eh sabi ko naman kasi sa inyo, si Jessa ang may gawa nito. Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Tingnan ninyo yan. Aantayin pa ba natin na maubos tayong lahat dito? Hindi ba tayo kikilos? Tama ang anak ko. Kung hahayaan lang natin ang babaeng yan na malayang nakakagawa ng mga ganitong bagay, tsak na mauubos tayo. Hinay-hinay naman kayo sa kung anong sinasabi niyo. Masamang magbintang ha? Hindi pa ba kayo nadadala? Wala naman kayong matibay na pruweba. Tito, huwag niyo na po ipagtanggol yan. Ako na po mismo ang nagsasabi na nakita ko siyang nagpalit ng anyo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi nga si Jessa yon? Malabong maging siya yon. Lando, pinagtatanggol mo pa rin ba yung babaeng yon? Matibay na ebidensya na ito, oh. Kahit nung pa man na dumating yan dito, saka lang naman nagkaroon ng ganitong pangyayari. Hindi ba tama ako? Matagal nang may kakaiba sa baryo na to, wala pa man si Jessa. Sinasabi mo bang matagal nang may aswang sa baryong ito, Lando? Hindi ko yung sinasabi, Cora. Ang punto ko ay hindi makatarungang isisi kagad kay Jessa, lalo na't may banta pa noon pa man. Tito, ano ba? Umalis na tayo. Hindi mo naman laging kailangan ipagtanggol si Ate Jessa eh. Ano bang pinakain sa'yo nun? Tama nga naman ang pamangkin mo, Mang Lando. Baka mamaya kakakain mo ng pinya na paninda ni Jessa, nagayuma ka na. Kaya pinagtatanggol mo pa rin ng babaeng yon. Hindi totoo yan, Tanya. Sa katunayan masarap sa pakiramdam kapag nakakakain ka ng pinya ni Jessa. Para bang binigyan ka ng proteksyon. Yan na nga ba sinasabi ko eh. May mahi ka talaga ang pinya ng babaeng yon. Baka isa-isa na kayong maging aswang dito. Baka may ginagawang babaeng yon sa mga panindang pinya niya. Umalis na tayo dito, Tito. Wala naman tayong mapapala kung ipagtatanggol natin lagi si Ate Jessa. Sandali, Micah. Ay, Cora, siguraduhin mo lang na lahat ng paratang nyo kay Jessa ay totoo, ha? Dahil kung hindi, baka magsimula na kaming magduda sa inyo. Aba, at kung ano-ano pa ang pinagsasasabi mo, Mang Lando. Hindi ka man lang ba mangilabot? Hindi mo man lang ba isipin kung ano yung sinasabi mo? Hindi tama na si Jess ang lagi niyong ginagawang salarin. Kaya inuulit ko, nasaan ang patunay? Hindi haka-haka, hindi chismis, patunay. At inuulit ko rin, Lando, sapat na patunay na mga nangyayari simula nang dumating ang babaeng yon. Hindi kami bulag. Tito, umalis na kasi tayo. Wala naman po tayong mapapatunayan sa kanila eh. Hindi sila maniniwala sa'yo dahil totoo naman ang mga sinasabi nila. Hindi, Micah. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakikita ang katotohanan. Ha! Matibay ka talaga, Lando. Hindi mo alam kung sino ang kinakampihan mo. Baka isang araw kayo na ang biktimahin kung hindi pa kayo kikilos din. At kung hindi si Jess ang may kasalanan, handa ba kayong isiping baka nasa tabi-tabi nyo lang ang tunay na halimaw? Napuno ng katahimikan ng paligid ng bitiwan ni Tito Lando ang salitang yon. Agad ko naman siyang hinila paalis. Nang makarating kami sa bahay, ay saka ako nagtanong sa kanya. Tito Lando, hindi po ba may alam kayo kung paano mapapatay ang aswang? Aba, oo naman, Micah. Bakit? Anong nasa isip mo? Gusto ko makatulong sa baryo, Tito. Gusto ko malaman kung paano matatalo at mapapatay ang mga aswang na yun. Natatakot na rin po kasi ako eh. Pero hindi tayo dapat nagpapatalo sa takot. Dapat gumawa tayo ng paraan para matalo sila. Sigurado ka ba riyan? Hindi basta-basta ang aswang. Hindi yan parang hayop na pwede mong paluin ng walis at tatakbo na. Hindi naman po ako nagtatapang-tapangan, Tito. Pero kung wala tayong gagawin, baka maubos na tayo. Ayoko pong umupo lang at maghintay. Matapang ka talaga, Micah. Ang totoong tapang lumalabas kapag natatakot. Manang-mana ka talaga sa akin. Pero nakadepende sa uri ng aswang ang paraan ng pagpatay sa kanila. Manananggal po yung umatake sa akin ng isang gabi, Tito. Yun po ang gusto ko mapatay. Yun pala. Sige, ganito, Micah. Kapag magpapalit na ng anyo ang manananggal, iniiwan nila ang kalahati ng katawan nila sa isang tagong lugar. Kapag nakita mo yon, lagyan mo ng maraming asin, bawang at suka para hindi makabalik ang manananggal sa kalahating katawan niya at tuluyan na siyang maabutan ng liwanag. Kapag nasikatan siya ng araw, tsak na kamatayan niya.
Madali lang naman pala, Tito eh. Kayang-kaya ko yan. At pag natapos ko yan, tiyak na wala na ring panganib dito sa baryo. Hindi lang isang aswang, Maika. Marami silang umaaligid dito sa baryo natin. Pero wag mo nang gawin ang binabalak mo dahil mapanganib. Ayaw ko maging biktima ka rin ng mga aswang. Kaya mas maayos kung mananatili ka na lang dito sa bahay. Pero Tito, kahit mabawasan lang po sila ng isa, tiyak malaking tulong na po sa baryo. At bakit ikaw ang gagawa? Hindi ba dapat ang mga nakatatanda ang tutugis ng mga aswang? At paano naman po nila gagawin yon kung sila po mismo ay takot at naduduwag sa mga nilalang na yon? Mas matapang pa nga po yata ako kaysa sa mga nakakatanda rito eh. Ay nako, manahimik kang ang bata ka. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang tapang mo na yan eh. Huwag mo na subukan. Si Tito talaga. Makinig ka sa akin kung gusto mong humaba buhay mo, ha? Opo, Tito. Hindi ko alam kung anong tapang ang sumapi sa akin dahil nang pigilan ako ni Tito, saka naman ako nagpasya na ituloy ang aking balak. Kaya inilihim ko sa kanya na sa gabing yun ay isasagawa ko ang pagpatay sa aswang. Plano kong antayin ulit si Ate Jessa na lumabas ng bahay at sundan siya. Sumapit na ang gabi at kaagad kong hinanda ang bawang, asin at suka na gagamitin ko sa pagtugis sa kanya habang tulog si Tito. Hindi katagalan ay nakita ko si Ate Jessa nakakauwi lang at may bitbit pang ilang pinya. Lumabas na ako ng bahay at nagtago. Lumipas ang ilang minuto ay lumabas uli siya at tumakbo papuntang kagubatan. Kaya sinundan ko. Humihingal ako sa pagsunod dahil ang bilis niyang tumakbo. Lumiko na siya at doon ko narinig ang pagaspas na naman ng mga pakpak mula sa itaas. Nagtago ko para hindi na niya ako makita pa. Nang lagpasan na ako ng nilalang na yon, ay dahan-dahan kong hinanap ang kalahati ng katawan niya. At nakita ko itong nakatago sa likod ng malaking puno. Umaalingasaw ang malansang amoy nito at gumagalaw-galaw pa ang mga laman loob. Gusto kong masok sa nakikita ko kabanong pero nagpigil ako. Ibinuhos ko ang dala kong asin, bawang at suka sa kalahating katawan ng aswang. Nakarinig ako ng malakas na sigaw at ang pagaspas ng pakpak ay pabalik na, kaya agad akong tumakbo para makatakas. Hayop kang bata ka! Bumalik ka pa talaga dito? Anong ginawa mo sa kalahating katawan ko? Ginawa ko lang ang nararapat sa kagaya mong halimaw. Hindi ka dapat nakalapit dito. Paano mo nalaman kung nasaan yan? Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo. Tama lang na hindi ka na makabalik sa katawan mo. Isusunod ka na pagkatapos kong mabawi ang kalahating katawan ka. Hindi mo na magagawa yon dahil tuluyan ka ng aabutan ng sikat ng araw. Nakatakas ka noon pero sa tingin mo ngayon, hahayaan pa kitang makatakas? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin ito? Hindi na ako natatakot sa'yo. Wala ka na magagawa kundi tanggapin na hindi ka na makakabalik pa sa katawan mo. Mamamatay ka na, halimaw! Kung hindi lang nakialam yung lado na yan, natapos na sana kita noon pa. Talagang bata ka! Niligtas lang ako ni Tito. Pero ikaw, sino na ngayon na magliligtas sa'yo? Malapit na magliwanag at pag dumating ang oras na yon, mamamatay ka ng aswang ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo, bata. Masyado ka matapang. Kahit mamatay ako ngayon, babalikan ko kayo ng mga kalahi ka. Wala akong pakialam sa mga kalahi mo. Itong asin ang harapin mo. Ang hapde! Ang hapde! Napapasok ko! Ikaw na bata ka! Ang tapang mo para sabuyan ako ng asin! Hindi mo na ako maaabutan. At simula sa gabing ito, mababawasan na ang mga namemerwisyo rito sa baryo. Hayop ka! Babalikan kayo ng mga kalahi ko! Tanda mo yung bata ka! Tumakbo ko ng mabilis at narinig kong bumagsak na siya sa lupa. Ang lakas din ng mga sigaw niya. Habang papalayo ako ay nakarinig ako ng mga yabag ng malaking nilalang. At nakaamoy ako ng masangsang na amoy na tila nabubulok. Hindi ko na pinansin ito at nagmamadaling tumakbo ko pauwi. Halos maubos na ang hininga ko kakatakbo. Pero pagkauwi ay napangiti ako sa isipan na mamamatay na ang halimaw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, nakita ko si Tito na nag-aabang sa akin sa labas ng pintuan. Agad naman akong pumasok at sumunod siya, saka isinarado ang pinto. Saka na naman ang galing, bata ka. Bakit ang dugis mo?
Saan ka ba nagsususuot? Tito, nagawa ko na po ang sinasabi ninyo. Napatay ko na po ang manananggal. Teka, anong ibig mo sabihin? Anong ginawa mo? Sinundan ko po si Ate Jessa tapos nakita ko po yung kalahati ng katawan niya sa likod ng puno. Kaya nilagyan ko po ng asin, bawang at suka. Ayun, hinabol niya po ako pero wala na po siyang ibang nagawa kundi sumigaw sa sakit. Kasi hinagisan ko pa po siya ng asin. Talaga matigas ang ulo mo, Maika. Pero hindi si Jess ang manananggal na yon. Hindi ako pwede magkamali. Tito talaga eh. Nakita ko na nga na lumabas ng bahay tapos sinundan ko. Siya talaga yun. Imposibleng hindi siya yun. Posibleng siya nga ang nakita mong pumunta ng kagubatan pero hindi siyang manananggal na yon. Ano ba yan, Tito? Palagi nyo nalang kinakampihan niyang si Ate Jessa. Pero ngayon, sigurado na akong patay na siya. Nilagyan ko ba naman ng kalahati ng katawan niya ng asin at suka eh? Nagsasabi ako ng totoo, Maika. Dahil kung aswang siya, sana noon pa man napapansin na natin. Alam mo naman ako, malakas ang pang-amoy sa mga aswang. Hindi na importante yon, Tito. Makikita natin bukas kung totoo ang sinasabi mo na hindi si Ate Jessa ang manananggal. Yun ay kung makakauwi pa siya. Bukod sa manananggal na yon, may kakaiba pa bang nangyari sa kagubatan? Habang tumatakbo po ako pa uwi, nakaamoy ako ng sobrang sangsang na amoy. Yung parang nabubulok po na daga. Tapos may mga malalaking yabag na patakbo papunta dun sa iniwan kong manananggal. Mabahong amoy baka mo. Isa lang ang ibig sabihin nito. May iba pa siyang kasamahan. At saka kung babawi ang halimaw na yun sa atin. Totoo po pala yung binanta niya na babalikan daw po ako ng mga kalahi niyang aswang. Kung kadugo nilang manananggal na ito, tsak sa mga oras na ito nagluluksa na mga aswang na yon. Pero wala naman pong kamag-anak si Ate Jessa na taga rito eh. Paulit-ulit ka, Mike. Hindi nga si Jess ang aswang na yon. Sa ngayon kailangan natin maging handa dahil ramdam kong paghahandaan nila tayong balikan. Matapos ang usapang yon, ay agad na akong nagpahinga sa kwarto. Sa totoo lang, Kabanong, nakakaramdam din ako ng takot sa sinabi ng aswang na yon. Dala ko pa rin sa pagtulog ang sigaw ng manananggal habang nilalagyan ko ng asin at suka ang katawan niya. Kinabukasan, nakita kong wala si Tito kaya agad naman akong lumabas para hanapin siya. Habang naglalakad ako papuntang palengke, ay nakita ko ang bahay nila Aling Cora. Maraming tao, kaya pumunta ako dahil sa kurisidad. At doon ko nalaman na patay na raw siya. Lumapit pa ako sa kabaong niya para masiguro pero nakasara ito. Nakita ko naman si Tito nakausap si Ate Tanya kaya agad akong lumapit. Tito, ano po nangyari kay Aling Cora? Bakit po pinaglalamayan na siya? Inaswang siya, Maika. Pinatay ang nanay ko. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa kanya. Ha? Kaya po ba nakasarado ang kabaong niya dahil inaswang siya? Oo, Maika. Nakita na lang namin siya ni Kuya Tony na nasa labas ng bahay. Nakadapa at wala ng buhay. Pagharap namin sa kanya, wala na ang mga laman loob niya. Nakikiramay kami, Tanya. Sana matapos na mga gantong kababalagan sa baryo. Tito, baka nga marami talagang aswang, no? Kasi napatay ko na yung isa tapos inaswang pa pati si Aling Cora. Oo, Maika. Kaya wag mong ipagsasabi kahit kaninong ginawa mo kagabi, ha? Dapat isikreto mo lang yon. Naintindihan mo ba ako? Gusto niyo ba munang kumain, Mang Lando? May sopas kaming iniluto para sa mga nakikiramay. Wow, sopas! Gusto ko niya... Ay, salamat, Tanya, ha? Pero hindi pa naman kami gutom, Sa katunayan, dumaan lang ako rito at dediretso na kagad ako sa palengke. Tito, hindi ba ako Maika, hindi. May kailangan pa tayong puntahan, kaya hindi tayo makakakain ng sopas nila. Sayang at mukhang masarap pa naman. Mukhang gusto ni Maika, Mang Lando. Upo muna kayo saglit. Ay nako, Tanya. Anong oras na kasi kaya nagmamadali na rin ako At may bibilin pa ako sa palengke. Ganun ba, Mang Lando? O sige, salamat sa pakikiramay, ha? Daan uli kayo rito. Oo naman, Tanya. Bantayan niyo ang bangkay ng nanay niyo, ha? Alam niyo pa naman ang panahon ngayon. Sige na, tara na, Maika. Tito naman gutom pa nga ako. Gutom na nga ako. Hindi kaya ako kumain kaya gusto ko sana yung sopas nila. Mukha pa namang masarap Di nga pwede. Hindi tayo basta kumakain ng kahit anong binibigay sa atin ng kahit na sino, di ba?
Alam mo naman kung ano ang pwedeng mangyari. Nakasimangot akong sumunod kay Tito habang naglalakad siya papunta ng palengke. Totoong hindi pa talaga ako kumakain at gusto ko sanang makikain pero ayaw pumayag ni Tito. Ganito naman siya palagi na kapag may nagbibigay sa amin ng pagkain ay tinatanggihan niya maliban sa binibigay ni Ate Jessa. Habang papalapit na kami sa pwesto ni Ate Jessa sa pagtitinda ng pinya, ay laking gulat ko na naroon siya. Masigla at nag-aayos ng paninda niyang pinya. Lumapit kami sa kanya ni Tito at tila nanlamig ang buong katawan ko sa nakita. Magandang umaga po, Mang Lando, Maika. Maganda umaga rin, Jessa. Mukhang maaga pa lang marami nang bumibili sa iyo Tingnan mo, ilang piraso na lang atang natitira Teka, bakit buhay ka pa? Maika, ano mo sinasabi mo riyan? Malamang, Maika. Buhay pa ako, bakit? Dapat na ba akong mamatay? Nilagyan ko ng asin at suka yung kalahati ng katawan mo kagabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw yun Ikaw na bata ka. Hindi ba sinabi ko sa iyo huwag mong ipagsasabi kung ano man ang ginawa mo kagabi? Bakit ba napakakulit mo? Ano? Nilagyan mo ng asin at suka ang kalahati ng katawan ko? Ito nga buo pa ang katawan ko. Huwag ka nga magmaang-maangan dyan. Alam kong ikaw yon, hindi ako pwede magkamali. Tito, mali naman yung tinuro nyo Tingnan nyo, buhay pa siya. Ang ibig sabihin lang yan ay hindi si Jessa ang aswang. Niloloko nyo lang ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko na ikaw yung tumakbo papuntang gubat. Tapos pagliko mo, nawala ka na sa paningin ko. Biglang lumabas yung manananggal. Gusto mo bang kumain muna ng pinya? Baka mamaya kung ano na lang ang nakikita mo, Maika. O talaga, Maika Sinasabi ko na kasi sa iyo, Maika Posibleng si Jessa nga yung tumakbo papuntang gubat. Pero hindi siya yung aswang. Nakita mo bang nahati talaga yung katawan ni Ate Jessa mo? Kung hindi ikaw, sino? Baka naman kasi may tumulong sa yung kapwa aswang mo kaya ka nakaligtas. Niloloko nyo lang ako. Ngayong napatunayan na hindi si Jessa ang aswang. Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi pa rin ako naniniwala na hindi siya ang aswang. Malay ko ba kung ano sa lamang ka palang bumabalot sa kanya? Paano kung bukod sa aswang mangkukulam din pala siya? Aba, Maika, grabe ka naman. Aswang na nga, mangkukulam pa. Ano bang tingin mo sa akin? Multo sa umaga? May kakaiba talaga sa'yo, ate. Hindi ko alam kung ano yun pero sigurado talaga ako nilagyan ko ng asin at suka ang kalahati ng katawan ng halimaw na yun. Di mabuti pala kasi nabawasan na ng isang mga aswang na umaaligid at nambibiktima rito sa baryo natin. Pero ikaw lang yung nakita ko lumabas ng gabing yun. Ama na yan, Maika. Hindi lahat ang nakikita mo yun na kagad ang katotohanan. Pero tito, yung amoy, yung yabag, yung sigaw, hindi naman yun guni-guni lang. Bakit hindi mo ikinuwento ng maayos kung ano talaga yung nakita mo? Baka makatulong pa kami. Ikukwento ko sa'yo isa ka nga rin kagaya nila. Aswang ka rin. Baka hindi ikaw yung manananggal. Baka marami talaga kayong umatake noon tapos hindi lang ikaw ang nalagyan ko. Maika, nagiging katulog mo na sila, Tanya. Masama di ba ang magbintang ng wala namang matibay na ebidensya? Hindi ba yan ang lagi kong sinasabi sa'yo? At isa pa, Maika, kung ako talaga yung nakita mo kagabi, tingin mo ba makakapagtinda pa ako dito ng ganito? Tingnan mo wala man lang gasgas ang braso ko sa kahit na anong parte ng katawan ko. May mali talaga Kung hindi ikaw ang aswang, anong ginagawa mo sa gubat ng ganong oras? Sige nga, sagutin mo yan. Kasi naghahanap ako ng mga kahoy kasi bala ko magluto pero wala ng kahoy panggawa ng apoy. Tingnan mo, nauutal-utal ka pa, ate. Nagsisinungaling ka talaga. Hay nako, tito. Bakit ba kasi pinaniniwalaan mo pa yan Dahil mabuti ang puso ni Jessa, Maika. Hindi ko alam kung bakit nag-ibang trato mo kay Jesse. Pero alam mo na mabait siya. Sana, sa halip na ako ang inuuna mong pagdudahan nagtulungan na lang tayo para malaman kung sino talaga ang halimaw. Sige, pero hindi ko ibababa ang bantay ko kahit sa'yo, ate. Bumili si Tito ng pinya kay Ate Jess at umalis na kami. Napalingon uli ako sa kanya at napaisip na baka hindi talaga siya ang aswang at baka nagkamali lang ako ng iniisip pero paano kung siya talaga? Imposibleng makaligtas pa siya sa ginawa kong yon
Pagdating namin sa bahay, nakatingin lang ako kay Tito at sa mga pinyang binili niya kay Ate Jessa. Dahil para kasing may kakaiba sa mga ito. Napaisip din ako dahil ang ugali ni Tito ay hindi naman bumibili ng kahit na ano sa palengke at bukod tangi lang si Ate Jessa ang pinagbibilhan niya. Kinagabihan, habang inuugasan ko ang mga platong ginamit namin sa hapunan, ay nakita ko ang liwanag na nagmumula sa isa sa mga pinyang nasa lamesa. Nilapitan ko ito. Maya-maya pa, biglang nangamoy bulok ang paligid. Yung naamoy ko nung gabing tumatakas ako palayo sa manananggal. Naamoy ko uli yun. Maya-maya nakarinig ako ng kaluskos sa gilid ng bahay at parang may kumakain ng kung ano. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita ang isang maitim na nilalang. Mahaba mga kuko at dila at namumula mga mata nito. At sa kanya nang gagaling ang amoy bulok dahil pagbaba ng paningin ko ay doon ko nakita na kumakain siya ng bangkay. Tito! May aswang! Kinakain niya yung bangkay! Ang baho! Tito! Maika, ano na naman? Anak ng... Lumayo ka sa bintana! Tito! Ang laki niya at ang baho! Hindi yan manananggal, Tito! Anong klaseng aswang yan? Hindi manananggal yan, Maika. Balbal yan. At yan ang pinakamabaho sa lahat ng aswang. Ang amoy na nanggagaling sa kanya, Tito. Yan din ang amoy na naaamoy ko nung tumatakbo ako pauwi rito. Malamang yan na nga yun. At saka kung kinakain niya yung bangkay ng manananggal na yon. Teka, bakit nandito yan? Anong ginagawa niyan dito? Naghahanap yan ng lugar na pwede niyang pagkainan ng bangkay na nahukay niya. At dito niya napiling kumain. Ang dami-daming lugar na pwedeng pagkainan. Dito pa talaga niya napili. Nakakasuka po talaga yung amoy niya. Huwag ka maingay. Ayaw ng mga nilalang na yan na pinapanood sila habang kumakain. At kapag narinig ka niyan, pwede niyang gibayin tong buong bahay para makuha ka. Tito, parang tumigil po siya sa pagkain tapos parang tumitingin na po siya rito sa may bintana. Onyemas, umatras ka! Umatras ka sabi! Huwag kang gagalaw! Tito, tinigilan niya na po kainin yung bangkay tapos tumayo na siya. Tito, baka pasukin niya tayo rito. Isara mo ang kortina, bilis! Tapos kunin mo yung buntot ng pagi na sinabit ko doon sa may kwarto. Bilisan mo! Opo, sige Tito. Tumakbo ko papunta sa kwarto ni Tito at kinuha ang buntot pagi na sinasabi niya. Kumuha na rin ako ng asin at bawang para may panglaban ako kung sakali makapasok na ng tuluyan ng nilalang na yon. Bumalik ako kay Tito na dala na ang pinapakuha niya at dinig ko pa rin ang kaluskos ng mga kuko ng nilalang na yon sa pinto at dingding ng bahay. Binigay ko kay Tito ang buntot pagi at hawak-hawak ko naman ang asin at bawang. Maganda ka, Maika, dahil baka bigla na siyang pumasok sa mga oras na ito. Alam ko ugali ng mga nilalang na yan eh. Kapag napansin nilang may nanonood na kumakain sa kanila, ititigil nila yung pagkain nila at ang pupuntiryahin nila ay ang kung sino man ang nakakita sa kanila. Tito, kinakalampag na niya ang pinto at baka sa sobrang lakas ng puwersa niya ay masira ito. Kaya nga dito ka lang sa likod ko. Matuto ka na munang makinig sa akin ha. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Tigas kasi ng ulo mo eh. Tingnan mo ang pinya ni Ate Jessa, nagliliwanag. Hindi kaya may kinalaman niya sa aswang na yan, kaya nandito yan? Huwag mo munang pakialaman niyang pinya, Maika. Mamaya ako nipapaliwanag sa iyo yan. Hindi ngayon. Lalo na habang nabubwisit ang balbal sa labas. Tito, parang nasisira na talaga. Ang ingay ng pagkalampag niya, Tito. Parang hayop na galit. Hayop na yan pero hindi basta hayop. At kapag nakalapit na sa balat mo, uubusin ka niya na parang laman na bagong hango. Kaya huwag kang gagalaw. Itaas mo yung asin. Hawak mo ng maigpit. Habang galit na kinakalampag ng halimaw ang pinto, ay nakahanda naman kami ni Tito sa posibilidad na makapasok yon. Ilang sandali lang ay huminto ang tunog sa labas at isang malakas na hampas ng buntot pagi ang narinig namin sa labas. Dahan-dahan kami ni Tito na sumilip sa bintana at doon ay nakita namin si Ate Jessa at ang balbal na naglalaban. Dito ka pa talaga nagdala ng pagkain mo? Ang hilig mo talagang mamerwisyong aswang ka. Ikaw, ang hilig mo talagang makialam. Dahil dapat sa mga katulad mo, inuubos para wala ng perwisyo sa baryong ito.
Hindi pa ako nakakatikim ng buhay na tao pero ngayon parang gusto kong tikman at ikaw ang una kong kakainin. Subukan mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Lumapit ka para makita mo kung ano hinahanap mo! Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tapang pero naamoy ko sa'yo. Hindi ka basta normal na tao. Tama, hindi ako basta-basta tao. Kaya itong gabi na ito lang ang katapusan mo! Tito, tulungan natin si Ate Jessa, baka mapahamak siya! Kaya niya yan. Paniwala ka. Hindi basta-bastang tao si Jessa. May kakaiba siyang lakas. Kitang-kita ko kung paanong sinugod ng halimaw na yon si Ate Jessa, pero tila mas mabilis si Ate Jessa na iniiwan ang mga pag-atake nito. Na iniiwasan ang mga pag-atake nito. Napatingin ako sa mesa at ang pinya ay nagliliwanag pa rin. Punong-puno ang paligid ng tunog ng paghampas ng buntot pagi at angil ng halimaw na yon. Napatigil ang halimaw dahil may kung anong liwanag na nanggagaling kay Ate Jessa. Lumod siya at dahan-dahang hinawakan ng lupa at dito naramdaman ko ang bahagyang pagyanig ng paligid. Hindi ako papayag na matalo mo ako. At kahit ano pa ang hiwagang bumabalot sa'yo, hindi mo pa rin kaya ang lakas ko. Hindi matatalo? Tingnan mo ang sarili mo. Puno ka na ng sugat mula sa buntot pagi at halos lapnos na ang balat mo tapos nasasabi mo pa yan? Hindi mo naintindihan, babae. Habang umaagos ang dugo ko sa lupa, mas lumalakas ako. At naamoy ko na may 2 tao pa sa loob ng bahay, lalo na yung bata. Hindi ka makakalapit sa kanila. Hindi habang narito ako. At hindi habang gising ang lupa. Hiwaga ng lupa. Kaya palang amoy ko ay lalong bumibigat. Pero hindi ako titigil. Hindi ka diwata, babae. At hindi rin kita naamoy na aswang. Ano ka ba talaga? Hindi ko kailangan magpakilala sa isang nilalang na katulad mo. Maling-mali na tumapak ka rito sa baryo na ito. Sino ka para pigilan ako? Kailangan kong kumain. Kailangan ko ng laman. Ako lang naman ang tatapos sa iyong aswang ka. Halos sabay silang sumugod sa isa't isa at dito ay kitang-kita ko kung paanong may liwanag na lumalabas kay Ate Jessa. Kita ko mga mata niyang nanlilisik sa galit at habang nakikipagpalitan siya ng atake sa aswang gamit ang dala niyang patalim ay sinaksak niya sa likod ang aswang. Umatras ang aswang at nanghina. Hindi pa nakontento si Ate Jessa at lumapit pa siya dito sabay hinampas ng buntot pagi. Umalulong ng sobrang lakas ang halimaw na yon. Sa huling pag-atake ni Ate Jessa ay tinarak niya ang patalim sa dibdib ng aswang. Paghugot niya ay bumalik na ito sa pagiging tao at nawalan na ng buhay. Lumabas kami ni Tito at laking gulat ko nang makita na bangkay ito ni Kuya Tony. Si Kuya Tony ang aswang? Teka, bakit parang hindi kayo nagulat? Doon pa man, alam ko na sila ang aswang at nag-aantay lang ng panahon para umatake. At napili nilang umatake sa mismong paglipat ni Jessa sa baryong ito. Pero nagkamali sila. Sila? Ibig sabihin, aswang din si... Oo, Maika. Aswang ang buong pamilya nila. At sa tingin ko, marami na rin ang nagiging aswang dito sa baryo dahil sa mga hinahalo nila sa pagkain. Kaya nakita mo na ayaw kong bumili ng kahit anong paninda mula sa kanila, Maika. Hindi ba? Dahil yan ang dahilan at kaya nakasarado ang kabaong ni Cora dahil wala na doon ang bangkay niya dahil kinain na ito ng mga anak niya. Hindi ka pala totoong aswang, Ate Jessa? Sinabi ko naman na sa'yo. Alam ng tito mo yan dahil kagaya ko ay isa rin siyang manunugis. Kaya alam namin pakiramdaman ng isa't isa. At kaya lang naman ako napadpad sa baryong ito para manugis pa ng mga aswang. Si Cora, siya ang manananggal na umatake noon sa nanay mo. Maika, tingnan mo nga naman, no? Ikaw pang tumapos sa buhay niya. Ibig sabihin po ba si Aling Cora yung umatake sa akin noon? Tapos yung nilagyan ko ng asin at suka ang kalahating katawan? Tumpak, Maika. Malaking tulong ang nagawa mo sa amin ng Tito Lando mo. Tinatanong niya rin kanina, Jessa, kung bakit daw nagliliwanag ang pinya na binili ko sa'yo. Dahil hindi basta pinya lang ang itinitinda ko, Maika. May proteksyon yan mula sa lupa. At kaya ko ibinibenta yun dito para maproteksyonan din sila mula sa mga aswang, kagaya ng pamilya ni Aling Cora. Ibig sabihin po ba, may magic yung pinyang yun?
Binigyan ako ng basbas ng diwata. At hindi ba dati tinatanong mo kung saan ko kinukuha yung mga pinya ko? Hindi ko sinasabi sa'yo dahil sagrado ang lugar na yon. At katulad ko lang na pinagkalooban ng kakayahan ang mga pwedeng makapunta doon. Ate Jessa, sorry po kasi pinagbintangan ko po kayong aswang. Akala ko po kasi talaga kayo yung nakita ko nung gabi na yun eh. Ano ka ba, Maika? Ayos lang yun. Siguro nung una nasaktan ako dahil akala ko kakampi kita. Pero naniwala ka na rin sa mga sabi-sabi nila. Pero biruin mo yun dahil sa pag-aakala mong ako ang aswang, napatay mo pa ang aswang na umatake sa nanay mo. Oo nga ate, pero nakukonsensya pa rin ako dahil totoo palang hindi ka aswang tapos pinipilit ko pa si Tito na huwag ka nang ipagtanggol. Ayan yun na ang mga nangyari. Ang malaga natuto na kayo. Lalo ka na, Maika. Sa ngayon, ang dapat natin pagandaan ay ang pagbalik ng mga nilalang na yon. Hindi pa sila tapos at tsak, magiganti ang mga yun sa atin. Teka Tito, ano nang gagawin natin dun sa bangkay na yun Yung kinakain ng balbal kanina? Susunugin natin yan kasama ang katawan ng balbal. Teka, susunugin? Paano naman kung makita ng mga tao na wala na sa sementeryo yung bangkay na yan? Iisipin lang ng mga tao na umatake na naman ang balbal at kung saan-saan na naman dinala ang katawan na yon para kainin. Pinagtulungan naming tatlo na hilahin ng mga katawan at dinala ito sa gubat. Halos masuka-suka ako sa amoy ng mga bangkay. Pagdating namin sa kagubatan ay pinagtabi namin ng mga ito. Binuhusan ng gas at sinunog. Nag-usal naman si Ate Jessa ng orasyon para daw sa katahimikan ng mga bangkay. Nang matapos ay umuwi kami at hinayaan ng apoy na tupukin ng 2 bangkay. Pag-uwi namin ay agad naman na akong dumiretso sa banyo para maligo nang maalis ang amoy na naiwan mula sa mga bangkay. Nakakapagod ang nangyari at tila ba naubos ang lakas ko ng gabing yon. Kinabukasan, paglabas ko ng bahay ay usap-usapan na ang bangkay na nawawala. Sa unang pagkakataon ay hindi ko nakita na naroon si Ate Tanya. Dahil siguro alam na niyang patay na ang kapatid niya o kagaya ng sinabi ni Tito na naghahanda ito para ipagiganti ang nangyari sa kanyang pamilya. Si Ate Jessa naman ay hindi nagtinda ng pinya. Siguro dahil naghahanda na rin dahil sinasabi nilang malaking panganib ang pagbabalik ng mga aswang na yon. Ilang linggo din naging malaya sa mga pag-atake ng aswang ang baryo. Nagkaroon din ng kapayapaan sa amin pero kahit sabing tahimik at payapa na ay alam kong may kapahamakan pa ring darating. Kinagabihan, habang payapa at tahimik ang paligid, isang malakas na sigaw ang nakapagpabangon sa amin ni Tito. Agad kaming lumabas at ang makita namin na kaganapan ay tumayo ang balahibo ko dahil nakita ko mga nilalang na malalaki, may itim at mahabang kuko. Hindi lang isa, kundi marami talaga sila. Lumabas naman kagad si Ate Jessa na may dalang buntot pagi. Ang pilak na punyal na ginamit niyang pagpatay sa balbal at may bawang ito na nakapulupot sa bewang. Agad namang din kinuha ni Tito ang mga gamit niya at binigyan ako ng asin at bawang. Bumalik pa talaga kayo rito? Hindi na ba kayo nakontento sa nangyari sa isa sa kauri ninyo? Ikaw ang pumatay sa kapatid ko at nang dahil sa pagkamatay niya ay nagluksa ang lahi namin. Dapat lang yun sa inyong mga halimaw kayo. Hindi kayo titigil hanggat hindi ninyo nauubos sa mga tao rito sa baryo. Pakialamera ka talagang, Jessica. Kung hindi dahil sa'yo at sa paninda mong pinya, naging kauri na sana namin lahat ng tao dito sa baryong ito. Tanya, sinasabi ko na nga ba't isa ka ring aswang? Sa dinami-rami ng uri ng aswang, yung pinaka nakakadiri pa ang napili mo. Ako pa talaga ang nakakadiri. Tingnan mo ang sarili mo, Jessa. Nakikipaglaro ka sa kapangyarihang hindi mo lubusang naiintindihan. Mas mabuti nang may kapangyarihan akong panlaban kaysa gutayin ninyong parang hayop ang mga taga rito. Tito, ang dami na nila. Paano kung hindi natin kaya to? Tumayo ka lang dyan sa likod ko, Maika. Huwag mong bitiwan ng asin dahil yan ang una nilang kinatatakutan. At ikaw, Mang Lando, wala ka pa rin pinagbago. Pakialamerong nagtatago pa rin sa likod ng mga pangontra mong yan. Mas mabuti nang magtago ako sa likod ng mga ito kaysa maging tulad mo na kumakain ng patay na parang aso.
Hindi kami aso. Hindi na rin naman mapapakinabangan ng mga bangkay na yon. Kaya kinakain na namin para kami na ang makinabang. Nakakadiri kayo at ang kakapal na mukha ninyo na sa akin isisi ang mga bagay na kayo naman ang gumagawa. Dahil pakialamera ka, hindi ka na lang makontento kung saan ka man ang galing. Maayos noon ang baryong ito na dapat kami na ang namumuno pero dumating ka. Hindi ako papayag na sakupin ng mga halimaw na gaya ninyo ang baryong ito. Ate Jessa, ang mga pinyang naiwan mo sa labas ng bahay, nagliliwanag din naman. Dahil yan ang nagsisilbing proteksyon natin sa mga halimaw na yan. Nagliliwanag yan kapag may aswang sa paligid at kapag kinain ito ng isang tao ay mapoprotektahan siya laban sa mga pangyayanggaw na ginagawa nila. Hindi kayo makakaalis ng buhay. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang nanay at kapatid ko. Maika, kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka sa likod ng bahay kaagad ha. Tito, nakaabang na rin doon ang mga halimaw. Pinapalibutan na nga nila tayo. Hindi ka na rin naman makakatakas pa, bata. Masyado kang matapang. Kaya titingnan natin kung hanggang saan aabutin ang tapang mo. Tingnan natin, Tanya, kung matapang pa rin kayo kapag dumampi na sa inyo tong buntot pagi na ito. Ha! Sa tingin mo ba'y matatakot ako riyan, Jessa? 3 lang kayo. Ang isa ay bata pa. At tingnan mo nga kung gaano kami karami. Sa tingin mo ba'y kakayanin ninyo kami? Maika, umatras ka na. Mas lalo na silang dumarabi. Tito, ang lupa umaalog na naman. Parang yung ginawa ni Ate Jessa dati. Maika, alis! Sumugod ang isang aswang papunta sa direksyon ko. Mabibili sila. Nakayuko kong sumugod. At tumahalik sa lupa ang mahabang dila. Bago pa man ako makagalaw, humarang na si Tito. Mabilis na sinaboy ang asin sa mukha ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito at amoy na parang nabubulok na laman. Sabay hampas ni Tito ng buntot pagi. Tumilapon ito pero hindi pa rin huminto sa paggalaw. Isa-isang lumalabas mula sa dilimang mga balbal. Naglalaway, namumula ang mga mata at tumihingal na parang gutom na aso. Nang sumugod sila, halos sabay na humampas sina Tito at Ate Jessa. Ang tunog ng buntot pagi na tumatama sa laman ay parang pumuputok na balat. Habang ang amoy na lumalabas sa bawat sugat ay nakakasulasok na parang nabubulok na bangkay na nakabilad sa araw. Tumakbo si Ate Jessa, mabilis, at sinaksak ang isa sa mga balbal gamit ang pilak na kutsilyo. Napasigaw ito ng napakalakas at napatras ang ibang balbal. Ngunit agad silang sumugod muli. Mas mabangis at mas gutom. Ang isa'y biglang lumitaw sa tabi ko na sobrang lapit na nararamdaman ko ang mainit at mabahong hininga nito. Sinabuyan ko ito ng asin at nagliyab na ang balat niya na parang sinusunog ng araw. Ngunit bago pa ito makabawi, hinila ko ni Ate Jessa palayo at hinampas ang balbal ng buong lakas. Umuga ang lupa sa lakas nito. Maika, tumakbo ka na. Hayaan mo na kami rito dahil kaya na namin ito. Pero Ate Jessa, bilisan mo na. Kailangan makatakas ka rito. Huwag ka mag-alala dahil kaya namin ito ng Tito Lando mo. Huwag ninyo hayaang makatakas ang batang yan. Ayop ka, Tanya. Huwag niyong idadamay ang pamangkin ko rito. Tayo magtoos. Ubusan na to ng dugo, Mang Lando. Kung sinira nyo ang angka namin, sisirain ko rin ang sa inyo. Dahil nga masasama kayong nilalang at kung ano man ang nangyari sa inyo, dapat lang yun. Talagang matapang kang bata ka. Mamaya wala na yan tapang mo dahil kinakain ko na yan laman loob mo. Subukan mo lumapit kay Maika at makikita mo ang hinahanap mo, Tanya. Nagawa mo pa akong takutin sa lagay na yan, Jessa? Biglang sumugod si Ate Tanya papunta sa akin pero mabilis naman akong nahila ni Ate Jessa at nasalo niya ang pag-atake ni Ate Tanya. Pareho silang bumagsak sa lupa at dito ay naglaban sila na parang mga galit na hayop. Kitang-kita ko kung paano iwasan ni Ate Jessa ang bawat kalmot ni Ate Tanya. Habang naglalaban ng dalawa ay hinarap naman namin ni Tito ang iba pang mga gabunan. Sinasabuyan ko ng mga sinito habang si Tito ay hinahampas sila ng buntot pagi. Nilabas ni Tito ang itak niya at binigay sa akin ang buntot pagi. Pinag-aampas ko ang mga pasugod na balbal sa akin habang si Tito ay pinagtatataga ang mga ito.
Maya-maya ay napahinto kami dahil bagyang yumanig ang lupa at paglingon ko kay Ate Jessa ay galit na galit itong nakahawak sa lupa at sabay sinugod si Ate Tanya. Ang bilis ni Ate Jessa, parang hindi normal na tao sa bilis. Nagpalitan ng dalawa ng mga pag-atake habang kami ni Tito ay tuloy-tuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga balbal. Tinaga ni Tito ang isang balbal sa leeg at ako naman ay hinampas ang isa pa ng buntot pagi. Paunti na ng paunti ang mga balbal sa paligid. Unti-unti na silang nauubos at bumabalik na sa kanilang anyong tao at nang maubos namin ang mga natira ay agad kaming lumapit kay Ate Jessa. Nakita naming madami ang sugat ni Ate Jessa pero parang hindi niya iniinda ang mga ito. Biglang natumba si Ate Tanya dahil puro galos at tama na pala ang mukha ng katawan nito. Ano, Tanya? Akala ko ba malakas ka? Tumingin ka sa paligid mo. Patay na ang mga kalahi mo. Tanging ikaw na lang ang natitira. Hindi maaari ito. Hindi ako pwedeng matalo. Pero talo ka na. Talo na ang lahi mo. At itong araw na ang katapusan mo. Dapat lang yan sa'yo, Ate Tanya, kasi masama ka. Dahil sa mga kagaya mo, hindi nakuha ng mga taong namatay na ang kapayapaan dahil ginagawa ninyo silang pagkain. Tinutulungan lang namin silang mamayapa na. Wala kang alam dahil bata ka lang. Tumayo ka, Tanya. Kung kaya mo pang tumayo, sinabi ko na sa'yo na ako ang magwawakas ng sumpa ng lahi ninyo. Lahat kami ay nabigla nang tumayo si Ate Tanya at bigla kong hinawakan sa liig. Nabitiwan ko ang buntot ng pagi na hawak ko sa gulat. Naamoy ko ang mainit at mabaho niyang hininga at nararamdaman ko ang matutulis ng kuko sa liig ko. Biglang napatigil sina Ate Jessa at Tito dahil sa dila ni Ate Tanya ay humahagot sa katawan ko na parang handa na akong kainin ng buo. Aray! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Tanya! Bitiwan mo si Maika! Walang-wala ka na ba talaga at pati ang bata idadamay mo? Hindi siya basta bata. Nakita mo naman kung paano niya pinatay ang mga kalahi ko. At ngayon, kung hindi ko man kayo matatalo, ay kakainin ko na lang ang batang ito. Ate Jessa! Tito Lando! Tulungan niyo ako! Ang baho! Maika! Hayop ka! Bitiwan mo siya! Subukan mong lumapit at ibabaon ko ang mga kuko ko sa leeg ng batang ito! Bitiwan mo pamangkin ko, Tanya! Kami ang kalabanin mo at hindi ang batang yan! Pinatay din ng batang ito ang nanay ko, kaya kalaban na rin namin siya! Ate Tanya, bitiwan mo ko! Hindi na ako makahinga. Manahimik ka, Maika! Ikaw lang ang paraan para makatakas ako dito. Kaya tumahimik ka kung ayaw mong kainin na kita dito. Halos mawalan na ako ng hininga sa pagkakasakal na ginawa sa akin ng halimaw. Napalingon ako kay Ate Jessa at nakita kong nakahawak siya sa lupa at parang may binubulong. Tumutulo na ang luha sa mga mata ko dahil sa palagay ko ay hindi na ako makakaligtas pa dito. Nang akala ko mamamatay na ako, ay biglang lumakas ang hangin. Yumanig na naman ang lupa at biglang nabitiwan ako ni Ate Tanya. Biglang lumapit si Ate Jessa sa akin at hinila ko palayo. Nakita kong may mga ugat na nagmula sa lupa at pumulupot ito sa katawan ni Ate Tanya. Patuloy pa rin ang paggalaw ng lupa. Maika, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ate, ang sakit ng leeg ko. Pero, teka, anong nangyayari kay Ate Tanya? Ano to? Bakit hindi ako makagalaw? Dahil katapusan mo na, Tanya. At tinutulungan ako ng lupa para puksain ka. Jessa, hayop ka! Nilunok mo ang mutya ng lupa kaya may ganito kang kapangyarihan. Hindi ko to basta nilunok at kinuha. Ipinagkaloob sa akin ito dahil busilak ang puso ko at may misyon akong dapat tapusin at ikaw yon. Ang sakit! Ang init! Jessa! Papatayin kitang hayop ka! Mauna ka ng halimaw ka! Magkita na lang tayo sa impyerno!
Doon ay biglang tumakbo si Ate Jessa papunta kay Ate Tanya na hirap nang gumalaw at sinaksak niya ito sa dibdib. Dito ay tuluyang nagpakawala ng malakas na sigaw si Ate Tanya. Kumalat ang dugo nito pagkahugot ni Ate Jessa ng kutsilyong nakabaon sa dibdib nito. Biglang tumigil ang pag-uga ng lupa at kasabay nito ang pagbagsak ni Ate Tanya. Wala ng buhay at bumalik na sa katawang tao nito. Agad naman akong pinuntahan ni Tito at inalalayan. At bago pa ako tuluyang mawala ng malay, ay nakita ko mga taong pumupunta sa bangkay ng mga namatay na balbal. Paggising ko ay nasa bahay na ako at nasa tabi ko si Ate Jessa at si Tito. Nakita kong maraming sugat si Ate Jessa pero parang pagaling na agad ito at si Tito naman ay halos bago at sariwa pa ang mga sugat. Ate, ayos lang po ba kayo? Ikaw dapat ang tinatanong niyan. Ayos ka na ba, Maika? Ano pang masakit sa'yo? Wala naman na po, ate. Bukod dito sa leeg ko na parang namamanhid pa rin sa sobrang sakit. Magpahinga ka pa, Maika. Kailangan mo yan. Napagod ka sa naging laban kagabi kaya dapat magpahinga ka muna. Ibig sabihin po ba nito? Tapos na po ang laban? Oo, Maika. Salamat at naging matapang ka. Tinulungan mo kaming talunin ng mga halimaw na yon. Ate, ano po yung mga ugat na lumabas sa lupa para tulungan ako? Sabihin na lang nating gabay yun ng mga nilalang na dati ay tinulungan ko. Kaya ngayon, tinutulungan din ako. Salamat, Ate Jessa. Baka kung hindi po dahil sa'yo at sa mga ugat na yon, baka patay na po ako. Huwag mo nang sabihin yan, Maika. Hindi naman ako papayag na mangyari yon. Tito, nanigas ka nga po sa takot nung hawak-hawak na ako ng halimaw na yun eh. Dahil ang kahinaan ko ay ikaw. Kahinaan ko ang pamilya ko. Kaya wala akong ibang ginawa kundi tumayo roon habang inaantay na matulungan ka ni Jessa. Ay naku talaga, Tito. Pero hayaan mo na po. Ngayon po, ligtas naman ako at tapos na rin ang laban. Sa ngayon, Maika, magpahinga ka na muna para mabalik ang lakas mo. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na akong gumaling. Ang baryo ay tahimik na at wala nang umaatake tuwing gabi. Wala nang nababalita ang buntis na inaaswang o di kaya'y bangkay na hinuhukay sa libingan nila. Pero may isang hindi payapa at yun ay ang si Ate Jessa dahil ang sabi niya tapos na raw ang misyon niya kaya kailangan na niyang umalis. Hindi ko alam kung bakit ang bigat ng dibdib ko. Para bang may mawawala na naman sa akin. Kaya sa huling araw niya ay sinamaan namin siya ni Tito sa bahay niya upang mag-ayos ng mga gamit. Habang nag-iikot ako, may napansin akong nakausling papel sa ilalim ng lamesa. Pinulot ko ito at ito'y isang lumang litrato at doon ako napatigil. Nanginig at nanlamig. Ate Jessa, kaano-ano niyo po yung lalaking ito sa litrato? San mo nakuha yan, Maika? Ang tagal ko nang hinahanap yan ah. Doon po sa may ilalim ng lamesa. Pero ate, sagutin mo ang tanong ko. Sino yan? At anong kinalaman yan sa'yo? Si tatay. Tatay ko yan, Maika. Isang manunugis din siya kagaya ko at ni Tito Lando mo. Kaya lang, nasawi siya sa pag-atake ng mga aswang. Kaya napagdesisyonan ko ring ipaghiganti siya. Tatay mo? Ate, tatay ko to eh. Paano naging tatay mo to? Patingin nga ako ng larawan na sinasabi niyo. Ba, ang tatay mo, Maika. Ang kapatid ko. Teka, paano napunta sa'yo, Jess, ang litrato na ito? Ang gulo po ninyo. Napunta po sa akin ang litrato na ito dahil po binigay sa akin ito ng nanay ko bago siya pumanaw. Sinabi niya rin sa akin na may bagong pamilya na siya. Ibig sabihin magkapatid tayo? Ate Jessa! Kung tatay mo rin ang tatay ko, ibig sabihin ay magkapatid talaga tayo. Ang habilin din ni nanay, harapin ko ang katotohanan kapag kaya ko na. At ngayon, kusa pa tayong pinagtagpo. Ibig sabihin ate, matagal mo na akong hinahanap. Parang gano'n na nga. At habang ginagawa ko ang iba kong misyon noon, hindi ko maalis sa isip ko kung kailan kaya tayo magkikita. Kaya pala magaan ang loob niyo sa isa't isa. Dahil magkapatid pala kayo.
Akala ko, nakatadhana talaga na maging mag-isa ako sa mga misyon ko sa buhay. Hindi ko akalain na itong misyon na to ang magtuturo sa taong matagal ko nang hinahanap at kasama pa ang tiyuhin ko. Masaya ako malaman na ikaw ang kapatid ko, Ate Jessa. Ako rin, Maika. Ang gaan sa loob na para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib na ilang taon ang nakabaon. Aba, parang gusto ko tuloy magluto ng sinigang na balbal para sa naging biglang family reunion na ito ah. Tito naman eh, seryoso to oh. Pinapatawa ko lang kayo dahil masyado na kayong seryoso. Pwede na ba kitang yakapin, Maika? Ate, hindi mo na kailangan tanungin yun. Halika rito. Salamat, Maika. Salamat din, ate. Dahil hindi ka tumigil kahahanap sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ulit na parang kasama ko ulit si tatay. At ngayong pamilya at buo na tayo, ate. Haharapin natin lahat ng kababalaghan sa buong mundo. Pwede bang huwag ka na lang umalis? Tiningnan lang ako ni Ate Jess at niyakap na niya ako. Nagtagal kami sa yakap na yon at tila huminto ang oras. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng damdamin. At sa gitna ng tahimik na bahay, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagkalinga, pagkakaunawaan at pagmamahal. Ang lumang litrato sa aking kamay ay naging simbolo ng mga lihim na natuklasan, ng mga pangakong natupad, at ng mga sugat na nagsimulang maghilom. Sa gabing yun, Kabanong, hindi lang kami magkapatid na nagtagpo, kundi dalawang kaluluwa na matagal nang naghihintay na muling maging buo. Sa labas, ang hangin ay malamig, ngunit sa loob ng bahay ni Ate Jessa, ramdam ko ang init ng bagong simula. Isang simula na magtatagal habang buhay. Hindi na umalis pa si Ate Jessa sa baryo at doon na rin siya tumuloy sa bahay namin ni Tito Lando. Hindi na rin kami nagkahiyaan pa dahil may pinagsamahan naman na kami. Nagsimula kaming magtulungan sa mga gawa sa bahay at sa baryo. Naglinis, nagluluto, at minsan nagtatanim sa maliit na bakuran. Ang mga kapitbahay ay natuwa rin sa amin at unti-unti ang baryo ay muling naging payapa at masigla. Ate Jessa, salamat po ulit at hindi ka na umalis pa. Buo na rin tayo sa wakas. Mas pipiliin ko pa ba na iwan ang pamilya ko kung pwede namang magtulungan na lang tayo? Ang dami nating pinagdaanan, ate. Parang habang buhay kong dadalhin lahat ng mga pinagdaanan natin. Pero sa dinami-rami ng pinagdaanan natin, ito tayo ngayon, nakatayo at magkasama na. O, tama na ang drama. Isipin nyo na lang na maganda ang mga nangyari dahil sa uli magkasama na kayo. Bilang magkapatid pa. Sa gabing yun, Kabanong, habang nakaupo kami sa ilalim ng puno sa bakuran, tinitingnan ng mga bituin, ramdam ko ang kabuuan ng pamilya namin. Buo, ligtas, at masaya, at sa wakas, natutunan naming pahalagahan ng bawat sandali. At sa simpleng buhay sa baryo, natagpuan namin ang tunay na kahulugan ng pamilya at kapayapaan. Ngayon, tuwing titingnan ko ang baryo at ang bahay namin, nararamdaman ko ang init ng bawat alaala, ang takot, ang pakikipaglaban, at ang mga aral na natutunan ko sa bawat gabi ng panganib. Natutunan ko rin na ang tunay na lakas ay hindi galing sa armas o mahika, kundi sa pamilya at sa tiwala sa isa't isa. Sa bawat halakak at kwentuhan namin ni Ate Jessa at Tito Lando, ramdam ko na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, may liwanag na naghihintay. At yon ang pinakanatatanging kayamanan na hindi magtatagumpay ang sino mang halimaw na agawin yon. Wakas,